Mga kapuso, nag-landfall na po sa Palawan ng Bagyong Pablo. Kumustahin natin ang paghahanda ng naturang probinsya. Makakapanayam natin ang hepe ng kanilang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, si Attorney Winston Gonzales. Magandang umaga po, Attorney Gonzales. Magandang umaga, Cara, at magandang umaga po sa nakikinig at tanong. Okay, sir, nag-landfall na daw sa Palawan ngayon itong Bagyong Pablo. Kumusta na po ang panahon dyan sa inyong lugar? Malakas po ang paghangin. Hindi po masyado ang pagbagsak ng ulan, pero napakalakas po ng hangin dito sa may part ng Araceli, Dumaran, Taytay at Rojas. Katunayan po sa Araceli, nagliliparan po yung ibang mga yero doon at bubong. Pero so far, wala naman po reported casualties. Walang reported casualties. Sir, ang apektado po, anong bahagi po ng Palawan? Northern Palawan po ba? Northern Palawan po, dito po tayo sa Puerto Princesa ngayon, bagamat maulan, may konti lang pong paghangin, Pero ang malakas po talaga ngayon, base sa ating report na natatanggap, ay dito po sa parte ng Araceli, Taytay, Rojas, pati po sa Calamianes, Group of Island. So yung mga bahay po na medyo light materials, ito po yung nagkakaproblema ngayon kasi tinatangay yung kanilang mga bubungan. Opo, at dito po sa may island ng Culyon, at sa Coron, kagabi pa po, nagkaroon na po ng preemptive evacuation dyan. Yung mga kabahayan sa may mga baybayin na inaabot na po ng storm surge o yung malakas na pagpalok ng alon. Kaya minarapat na kagabi pa lang ay nilikas na sila. So we have 48 families dito sa Culyon na sa evacuation. At dito naman sa Coron, mga 20 families po yung nasa evacuation. So 60 families all in all ang nasa evacuation center ngayon, Attorney? Opo, at maganda naman po ang kalagayan nila. Maganda naman ang kalagayan nila. Yun nga po yung susunod kong itatanong kasi kapag may malakas po na hangin, ang natural na epekto niyan ay malalaking alon. Kumusta po yung mga mangingisda dyan po sa Palawan? Hindi na siguro sila naglayag ngayong araw na ito. Opo, as of yesterday morning pa po, yung Philippine Coast Guard Palawan na district ay nag-impose na po ng no-sin policy sa buong lalawigan po ng Palawan as of 6 a.m. yesterday morning po. Ang mga poste po ng kuryente, usually yan po yung nagtutumbahan kapag malakas po ang hangin. Kumusta naman po? May kuryente po ba dyan sa lugar ninyo? Meron po bang mga naapektuhan na mga poste ng kuryente? Dito po sa banda ng Araceli, may mga nagbagsakan poste ng kuryente dyan. Dahil nabagsakan po actually ng puno kaya nagtumbahan yung poste. Pero other than that, wala naman pong reported. Although talaga naman pong on and off po ang power namin dito regardless kung may bagyo o wala. Ang mga flights po dyan, kanselado na po? Kanselado po sa Busuanga Airport, dito naman sa Puerto Princesa. Early morning may nakalipad pa po, pero sa ngayon, so far canceled na po lahat. Ang relief goods po para sa mga evacuees, kumpleto naman po? Opo, may nakastockpile po kami rito sa provincial government, provincial capital, at meron na po kami nakastockpile sa mga strategic areas po dito sa Northern Palawan, meron Rojas, Taytay, sa Busuanga, at sa Coron po, meron po. So, linawin lang po natin, itong pangatlong pag-landfall po nitong Bagyong Pablo sa Palawan, hindi po ulan ang dulot nito, kundi malakas na hangin lamang po. Malakas na hangin. May konti pong pag-ulan, pero hindi po kasing lakas ng siguro naranasan ng ibang lalawigan. Basag-basag ang ulan, sabi nga, yung bugso-bugso lang. Pero napakalakas talaga ng hangin. Hindi po enough para mag-cause ng flash floods or anumang pagbaha dyan sa inyong lugar? Opo, ang immediate risk po natin binabantayan ngayon, yung storm surge po, yung dahil talagang malakas ang alon na paghampas sa dalampasigan, yung mga bahay, marami po tayong fishing villages at saka mga coastal barangays, na yung mga kabahayan, karamihan ay light material, ay inaabot na po ng paghampas ng alon. Kaya yun po ang tinututukan natin sa ngayon. Pero ito pong coastal communities, in-evacuate na po natin ito. So wala na pong mga taong maaapektuhan dito sa mga baybaying dagat? Opo, doon po sa mga mababa. Yung iba naman po, patuloy po ang pagbabantay ng ating mga barangay officials dyan. At dito naman po sa provincial government, sa kautusan po ng government sa kahapon, nagtayo na po kami ng Incident Command Center po dito na kung saan lahat po ng involved sa disaster operations, nandito na po. Yung mga representatives po ng military personnel, Philippine Army, Philippine Navy, Philippine Marines, at Philippine Air Force nandito po. Andito po ang Philippine Red Cross, Philippine Coast Guard, at pati po ang PCSO nandito na po. So handang-handa ang Palawan?
Handang-handa ang Opo. Palawan para dito sa Bagyong Pablo. Apo, at saka yung mga equipment po nila na maaaring magamit sa rescue ay naka-preposition na po sa mga strategic areas as of last night. Maraming salamat po at mag-ingat po kayo dyan, Attorney Winston Gonzales ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ng Palawan.